repentance and faith. So, after this, matatapos na natin yung ating module 1. So, meron po isang sikat na bishop, si Bishop Robert Powell. Doon sa isa niyang mga talks, sinabi niya, one of the most important na spiritual truth, sabi niya, if not the most important, sabi niya is that God does not need you. Hindi daw po tayo kailangan ng Diyos. Kung hindi ako kailangan ng Diyos, hindi tayo kailangan, bakit tayo narito? Ano kung hindi ka tayo kailangan, bakit ka tayo ginawa? No? So, pinaliwanag ka na, kasi nga, God is God, He is perfect, wala siyang pangangailangan. Wala tayong maibibigay na wala siya. Pero kaya tayo narito dahil He has loved us into existence, dahil sa pagmamahal. Kaya nga doon sa ating first talk, God's love creates. Yun parang nature ng love to create. And ang problema, after He created us, ay inabuso natin yung ating freedom at yung pagmamahal na ibigay sa atin ng Diyos. Nagkasala tayo. Kaya inulit ito sa God's love na God's love forgives. Pinapatawad tayo. At to the point na pinadala niya kanyang anak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Okay. And then, pinakita din sa atin, ang pagmamahal ng Diyos Ama ay tinumpasan ng kanyang anak, because God gave His Son, and then si Jesus Christ, inialay naman niya yung kanyang buhay by ascending to the Father. So, yun yung talk sa who is Jesus Christ. At sa ating talk number 3, hindi natin nakikita na to be a Christian ay hinihingi sa atin na magkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon. Kaya naman sa ating talk ngayon, sa ating talk number 4, ay ano yung ating magagawa to give back yung pagmamahal na pinakita sa atin ng Diyos Ama at Diyos Anak, at magkaroon tayo ng relationship sa ating Panginoon Diyos. So, ang proper response daw po ay yung repentance and faith. Sabi po sa Mark, chapter 1, verses 14-15, Jesus came to Galilee, proclaiming the gospel of God. This is the time of fulfillment. The kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So dito, sinasabi po na ang ating response ay kinakailangan repentance and believing. So hindi repent or believe, kundi repent and believe. Dapat ay magkasama. Mayroong repentance, pagbabalik loob, at saka yung pananampalataya, paniniwala sa ating Panginoong Diyos. Ano po? So, sabi nga po, kinakailangan natin mag-repent at kinakailangan natin maniwala sa Panginoon Diyos. Hindi po pwede repentance lang, pagbabago buhay lang, without faith. At hindi rin naman po pwede na mayroon lamang tayong faith pero hindi naman nakikita sa ating kinikilo, sa ating pananalita, yung ating pananampalataya. So dapat nakikita sa ating gawa. Sabi po sa James chapter 2 verses 14-17, what good is it, my brothers, if someone says that he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister has nothing to wear and has no food for the day, and one of you says to them, go in peace, keep warm and eat well, but you do not give them the necessities of the body, what good is it? So also faith of itself, if it does not have works, is dead. So, hindi po tayo gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa para tayo magkaroon ng kaligtasan. Gumagawa tayo ng mabuti dahil yung ating mabubuting gawa ay refleksyon ng ating
pananampalataya. Ano po? Pati nga po sa Matthew 5 verses 36. Just so your light must shine before others, that they may see your good deeds and glorify your heavenly Father. So, kaya tayo gagawa ng mabubuti, no? At sabi nga dito, maganda ipakita mo sa ibang tao yung iyong ginagawa. Ano, huwag mong itatago. Pero purpose hindi para magkaroon ng pogi points, hindi mo gagawin yun para kang maging famous, para ka makilala. Ang ginagawa mong kabutihan ay para mag-glorify ang Diyos Ama. So, yun ang at pinakita po sa akin St. Paul ang kahalagahan ng repentance and faith. Nung siya ay nasa Benedictus, at po sinabi niya, I earnestly bore witness for both Jews and Greeks to repentance before God and to faith in our Lord Jesus Christ. So, inistas dito ni St. Paul na dapat talaga ang repentance at saka yung faith dapat ay lagi magkasama. Hindi pwedeng isa lang. Okay, so, tingnan po natin, ano ba yung repentance? So, to better understand, kung anong ibig sabihin ng repentance, siguro ganun muna po natin, what repentance is not. Okay? So, una, repentance is not dependent on feelings. No? So, hindi ka kaya magbabago dahil sagana ka sa mga biyayang dumarating, wala kang problema, kaya okay lang magbago po. Pero kung halimbawa ikaw ay puno-puno ng problema, galit ka sa Diyos, hindi na magbabago po. So, hindi po nakabase sa kung anong ating nararamdaman. Ano po? Let's give you an example. Kung si Saint Peter, ano po? Dininay niya si Jesus Christ nung si Jesus Christ ay nagdadanas ng kanyang passion. Ano po? Siya po nagsisi nung tumilaok na yung manok. No? Nakita niya, nalaman niya yung kanyang ginawang kasalanan. So, anong ginawa niya? Siya po yung nagbagong buhay, repentance. Okay, at ano nangyari? Siya yung naging first pope natin. No? Sa kanya, inihabili ni Jesus Christ yung simbahan. No? At siya yung although later on, namatay din siya dahil sinacrifice din yung kanya, naging martyr siya. Pinako siya ng pabaligtad. Ano po? Si Judas, nagrepente. Dininay din si Jesus Christ, ibinenta niya for 30 pieces of silver. Ano? Pero, ang kanya, yung tinatawag natin worldly sorrow, ano? Nagsisi siya, pero imbis na siya magbago, siya ay nagpakamatay. Kaya sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 7 verse 10 na, for godly sorrow produces a salutary repentance without regret, but worldly sorrow produces death. So, kailangan tayo po ay makakaranas tayo ng mga ganong mga pagsubok at ang Diyos ay mahabagin. He is willing to accept us, magsisi lamang po tayo. So, what repentance is not? It is not being sorry for sin because of the fear of the adverse consequence of sin. Ano? So, dapat daw po hindi natin i-confuse yung sorrow for the sin or sorrow for halimbawa mahuli ka na may ginagawa kang hindi maganda. Ano po? So, kailangan kaya tayo nagbabagong buhay, kaya tayo nagbabalik loob sa Diyos ay dahil sa we hate sin itself. Pero dahil nakakakos ito na hindi natin nag-glorify ang ating Panginoong Diyos. So, ano po ba ang repentance? So, repentance came from the word metanoia na ibig sabihin ay change of mind. Yun ang literal meaning ng metanoia. Ano po? So, repentance means change of heart and it is spiritual conversion. Ano po? It refers to change in direction. Kung halimbawa ikaw ay gumagawa ng masama o ay nagnanakaw, ang repentance ay hindi ka na magnanakaw. O yung 180 degree na turn. Ano po? And
meron akong commercial. Napanood ko ba yung pelikula na ito? Yung suggest na hanapin ko po. Maganda po yung movie na yan. Yan po yung movie na about during the mga 15th century na sa Japan. Diyan namatay yung ating buwan. Diyan po namatay yung ating unang saint, si San Lorenzo Ruiz. So, San Lorenzo Ruiz, yung ba, ito pinakita, ano, parusa sa mga naniniwala kay Kristo. Yung, di ba, kasi kami, lumaki kami sa probinsya eh. Yung CR namin, yung may buhay. So, isa sa mga parusa sa mga Kristiyano in Japan during that time, nakatali yung paa mo, nakabitig kang gano'n, ilulubog kang patiwalig doon, tapos bigilitan ka rito ng konti, para tumutulo yung dugo mo hanggang sa maubos ang dugo. So, yun isa sa mga parusa sa mga Kristiyano. Basically, itong pinagawa, isa pa ang tatlong pari na Portuguese na nagpunta ng Japan po. And ang maganda po ito, yung isang main character, si Ichijiro, pangalan niya. Siya, kasi nakaka-relate ako dun sa kanya eh. Kasi siya, first hand experience niya na pinatay ang kanyang anak at saka anak at asawa sa kanyang harapan. Kaya nung siya ay, pag siya may lumapit sa kanyang mga samurai, at sasabihin sa kanya na ito yung may pakikita picture ni na Jesus Christ, ni Mama Mary, no, apakan mo. Ibig sabihin, dinidinay mo yung faith. Si Ichijiro, apakan niya yan. Walang salita, walang isip-isip. Ganun na siya kabilis. No? Pero pagkatapos niya, maapakan niya, parang masabi niya sa mga tao na doon na hindi ako naniniwala doon kay Jesus Christ na yan, magpupumpisal siya kay Father. Ay, tawagin mo Father dahil nagkasala ko. So, ganun lang siya ng ganun. Hanggang sa sipan niya, ano ang pangalan niya? Andrew Garfield. Ba siya, si Andrew Garfield. Naiinis na siya. Kasi gawa ka ng kasalanan pagkatapos kumipes ka ng kumipes. So parang tayo, di ba? Tayo, kumipes ka sa palitas, nalalabas pa lang ng simbahan. Nagbubula ka na, o kung anong ginagawa na po. So, ang sinasabi po sa atin sa metanoia is, kung gumagawa ka ng kasalanan, dapat hindi ka nagagawa. Which is napakahirap naman. Huwag niyo sasabihin, ako, pag nag-confess ako, hindi ako nagawa kasalanan. Hindi, mahirap eh. Pero parang sinasabi po sa atin na dapat nag-level up tayo with regards to our spiritual maturity. Halimbawa, ikaw ay gumagawa ng kasalanan, pag-attend ka, 5 minutes. Bigyan ka ng temptation, 5 minutes, nagtuka. Susunod naman 10 minutes naman para medyo nag-level up ka. O kaya darating sa time na bukas na ako gagawa, hindi ngayong araw na ito. Parang gano'n, para nag-level up tayo. Ano po? So, yun ang metanoia. Ano pa? What is repentance? Repentance means turning away from sin, evil, and wrongdoing. Ayan. Okay. So, it means also asking for forgiveness. Paghingi ng kapatawaran. Tayo bilang Catholic, meron tayong sacrament na humihingi tayo ng kapatawaran. Ano po yung sacrament na yun? Sacrament of confession, sacrament of reconciliation. Ano po? Yan. Tayo ay hihingi ng tawad. Okay. Yan ang sabi ng iba, kung hihingi ako ng tawad dyan, pakasalanan din naman yan. Ano, hindi pa mas magandang bago ang patulog, ako magdadasal na sa Diyos, Lord, patawarin mo na ako. Okay po ba yung gano'n? Bukas ulit na lang ulit, ano? Pero okay lang po ba yung wag na magkumpisan, magpa na lang, humingi na lang ang tawad dito sa galit. Palagay mo, okay lang. Hindi daw. So, bakit po hindi pwede? Kasi, bigyan ko example, halimbawa, wala na tayong
wala na tayong gatas, halimbawa, ay punta tayo sa Lulu, bili tayo ng gatas. Tayo na kayo magbabayad. Cashier. Sa cashier. Eh, hindi naman yung cashier ang may-ari ng Lulu. Ang huli kong balita, Indiano ang may-ari dyan eh. Di ba? So, hahanapin ko yung may-ari at doon ako magbabayad dahil kanyang kompanya Lulu. Ito ba? Pero hindi. Binabayaran natin ang cashier. Bakit? Dahil sila ay authorized ng company para tumanggap ng bayad doon sa kanilang mga produkto ibinayad. So, ang pati ganun din po. Sila ay ginawa, binigyan ng authority ni Jesus Christ. No? Dahil si Jesus Christ, siya yung nagtalaga kay St. Peter na throughout all these years, mula pa ng 2,000 years ago na ngayon, yan ay unbroken line ng mga priest and bishops. Ano po? So, pag sinabi ng pari na pinapatawad mo yung kasalanan, hindi yung pari ang nagsasabi doon. Si Jesus Christ ang nagsasabi on behalf ng mga pari na. Kaya, mas maganda na tayo po ay ang ginagawa natin parang habit, ugali, na mag-confess tayo sa pari. So bilang Catholic, ilang beses tayo dapat mag-confess sa isang taon? Dapat at least isang beses. Pagka then, okay? Pagka yung mga mahal na araw, at least dapat isa. Pero, kumbaga dapat ay kung hindi ka kasala, dapat nag-confess ka. So, kailangan monthly, every 2 weeks, as the need arises, kailangan. Okay, so dapat nag-confess tayo. Okay. Ngayon, bilang Catholic, dapat marami po tayong we have nothing to do dito sa mga kasalanan ito. Although this is not exhaustive, ano po, at least ito mga ito, ay huwag natin ipapractice. Bilang mga Kristiyano. Yung mga sa mga hula-hula, ayan, baka kayo nagpapahula, naniniwala sa mga horoscope. Ayan, okay. Kasi this is a great important sin. Ano po? Ano pa? Ayan, baka may umutang sa inyo hindi kayo binayaran, pakukulang, witchcraft, ano po, huwag kayo mai-involve dyan. Ayan, yung mga naglalaro ng mga spirit of the glass, spirit of the horse. Nung bata kami, nagaganyan din kami. Mabuti, hindi kami sinapiran ng demonyo. Living, pag-live-in. Okay, sino po ang, meron po sino dito hindi pa kasal sa simbahan. So dapat ay as early as possible mag-regularize po ang inyong kasal sa simbahan. Okay? Dahil kasalanan din po yung sa atin yung hindi kasal sa simbahan. Ano pa, yung mga sexual na mga kwan, illicit na mga relationships, ano, yung mga adultery, homosexuality, kasama dyan, homosexuality, same-sex union, ano, hindi siya marriage dahil walang marriage sa same-sex. Ano, dapat ay ang marriage is between a man and a woman. Ano, nausap ko kayo lang ito eh. Ay wala po tayong makuha dyan. Pero tayo bilang mga Catholic, bilang Christian, dapat hindi tayo although, sabi nga, maselang topic, pero hindi natin we don't hate yung mga tao, kundi yung kanilang ginagawa. Ano pa? Murder, killing. Kasama na dyan yung abortion. So, dapat tayo na-involve. Rape, kidnapping, mas po sa ating mga nagdadakaw. Kumikita tayo ng dalaw eh. Hindi tayo mga tayo. Practice ng mga graft and corruption. Okay? So, hindi dapat. Paglalasing, hindi mo yung pag-inom. Yung pag-inom ay okay, yung pag-inom. Pero yung wala ka nang ilalakad pa uwi, yun ang medyo isang masama. Okay? Drugs. Ilan lang po yun. Although maraming mga sins, wrongdoing, pero at least ito mga ito, dapat hindi tayo nai-involve. Okay, ano pa? So what is repentance?
Repentance means surrendering to Jesus as the Lord of our life. So, kinakailangan daw po na ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon Diyos. Yan yung sentro. Dahil, alam naman natin, pag sinabi natin, hindi na talaga ako magkakasala, magbabay na talaga ako. 15 minutes. O kaya, biglang may kumat sa iyong sasakyan. Wala na, sirahan na kagad, alam mo. So, dapat talaga ay si Jesus Christ ang mag-ahari sa atin. Sa Revelation 3:15-16, I know your words, I know that you are neither cold nor hot. I wish you were either cold or hot. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Okay? So hindi po sinabi dyan na it's either na meron kang faith o wala kang faith, okay kay God. Hindi, ano po. Kasi yung pong verse na yan ay sinabi sa mga taga-Laodicea. Ano po, yung Laodicea, kumukuha sila ng tubig 6 miles from the place by aqueduct yung tubig. Yung hot water, ginagamit nyo sa paliligo, bathing, so okay. So, yung cold water, ginagamit pang inom. Ngayon, yung lukewarm, yung hindi maganda dahil hindi siya refreshing pag ininom mo pagka sa init sa Middle East, pagkatapos inom ka ng hindi malamig na tubig. So, yun lang po sinasabi dyan. So, dapat ay tayo daw po ay, kasi dito sa particular na verse na to, excited, cold or hot, parehong may gamit. Okay? Pero yung lukewarm, ay wala. Ano po? So, kaya dapat tayo daw po, hindi nga our faith, dapat nandun din yung ating pananampalataya sa Panginoon Diyos at maintindihan po. Sabi ni St. Teresa of Avila, the lukewarm do not embrace the cross. They merely drag it along. Si St. Jose Maria Escriva, may enthusiasm ka. Therefore, you wrote me, yours has to be a work not of enthusiasm, but of love, conscious of duty, which means self-denial. So, ito, parang sinasabi natin na it is also based on feeling. So, pinakailangan, nandun yung commitment, nandun yung ating determination na magbago. Yan. Okay. Ito po si former Senator John Edwards. Siya po ay lumaban bilang Democratic presidential candidate noong 2004 at 2008. Kaya lang, during the campaign, siya ay nakasuhan dahil federal campaign contribution violation. Ano po? Dahil yan naman yung nagawa yun, dahil pinocover up niya yung kanyang ginagawa ng babae. Yung kanyang asawa ay mayroong cancer during the time nung siya ay nagbabae. So, sabi niya, siya nahuli, kaya siya yung umalis na sa presidential debate dahil nahuli siya na wala ng support. Sinabi niya na 2 years ago, I made a very serious mistake. A mistake that I am responsible for and no one else. So, inaamin niya. Sabi niya, I told Elizabeth, yung kanyang asawa, about the mistake, ask her for her forgiveness, ask God for His forgiveness, and we have kept this within our family since. So parang, maganda naman, okay naman mo ba? Para naman nagsisisi siya. Kaya, bigyan ko example. Halimbawa kayo sa umaga, gusto niyo magkape. Kumuha kayo ng brewed coffee, tapos, pinakita kayong puting powder doon sa isang sulok. So, dinagay nyo. Pinalo nyo. Inom nyo, mapait na, maalat pa. Dahil hindi pala asukan. Asin pala. Anong tawag doon? Mistake. So, ang mistake, halimbawa, sabi sa GPS, in 500 meters turn left, nag-turn right ka. Yun ang mistake. Ano po? Ngayon, yung adultery, yung ginawang pambababae dito si John Edwards. Ano po? John Edwards ka ako? John Edwards. Hindi siya mistake.
Kasi hindi ka pwede magkamali na mambababae ka, hindi magkakamali yun. Wrongdoing talaga yun. So, tapos sinabi niya na, I have made a very serious wrongdoing, which is a sin, okay. Wrongdoing that I am responsible for, and no one else. Yun ang tama. Kasi kung sinabi mistake, nagkamali lang ako ng ginagawa eh. Ang mistake dito, akala niya hindi siya mahuhuli. Yun ang mistake. So, kailanman, ang mistake mo hindi kasalanan, pero ang wrongdoing ay kasalanan. So, kaya sa repentance, ang ginagawa, ang pinagsisisihan po natin, yung mga wrongdoing na ating ginagawa. Hindi yung mga mistake. So, at pag tayo magkakaroon ng repentance, kailangan doon yung inaamin natin yung ating kahinaan, dahil tayo may mahina talaga when it comes to mga temptations, dumarapin. Iba-iba. Mayroong mahina sa pera. No? Pag naglagay na ng maraming pera dyan, sisira na. Mayroong iba naman sira saan ba? Sa babae, halimbawa, o sa pogi. Marami. Pare-pareho tayo, sabi nga, pare-pareho tayo ng hulmahan eh. Isang ating, iba-iba lang ang degree. Ano po? So, we are big at dapat po natin ma-acknowledge yun. Ano po? And we have to renounce the sin and always ask God for His forgiveness. Hindi tayo na awanan po. Sabi sa 2 verse 25, in the hope that God will grant them repentance, leading them to the knowledge of the truth. 1 John 1:9, if we acknowledge our sins, He is faithful and just and will forgive our sins and cleanse us from every wrongdoing. Ganda di po ba? Kasi sa talk number 2, who is Jesus Christ? Sinabi daw na Jesus Christ is not a liar. Hindi siya sinungaling. So kung pinangako sa atin na patatawarin tayo sa ating kasalanan, lumapit lamang tayo sa Kanya, patatawarin tayo. No? So si Judas, kung hindi siya nagdikte at humingi siya ng tawad, patatawarin din siya. No? So dapat lumapit lang tayo. That is the real way. Kung ano ba ang lumapit tayo, humingi ng patatawarin. In Lamentations 3:22, the favors of the Lord are not exhausted, His mercies are not spent. So walang ubus ang kanyang awa at pagpapatawad po sa atin basta tayo ay lumapit lang sa Kanya. At ito po yung pinakita sa atin doon sa parable of the prodigal son. Saan talk yun? Talk number 1. Sa God's love. Ano po? Ang maganda doon sa prodigal son na yun, yung bang nung nagbago na siya ng pag-iisip, bumalik siya, nakita ka agad siya nung tatay. So, ibig sabihin, yung tatay ay maya-maya ay naghihintay ng kanya pagbalik. At saka kapag nito, nung nakita niya, siya yung lumapit. Kasi sa Middle Eastern culture, ang mga tatay, mga elder, sila yung nakaupo. Ikaw ang lalapit sa kanila, pero yung tatay siya yung lumapit. So, maganda na pinakikita yung pagmamahal Diyos sa atin na lumapit lang tayo. At tayo ay Kanya patatawarin. Okay, so yun po yung repentance. Let's talk about faith. Ito po ba yung usapan mo natin what faith is not. Okay na, discuss natin what repentance is not. Okay, so what faith is not. Una is faith is not dependent on faith. Paano kaya? Kasi hindi yung pagpasaya ka, mayroon ka, naniniwala ka ng Diyos pagka puno ng problema. Okay. So dapat, hindi siya based on faith dahil pag based on feelings, ay pag ganun tayo dahil okay, hindi. So dapat ay it's not dependent on feelings. So sunod, faith is not wishful thinking. Ano po, it is based it's not based on illusions or personal desires, but on God's Word. Ano po? Yan. Sunod, faith is not a blind leap. No? Kagaya ni Saint Peter, no? Noong nakita niya naglalakad si Jesus Christ sa dagat. No? Hindi naman siya basta tumalon.
nagkuhan mo na siya. Humingi mo na siya ng parang consent. Kung ikaw talaga yan, utusan mo ako na lumapit sa iyo. So, ang breakdown namin po is not based on wishful thinking. Ano po? Not a blind faith pala. Sabi sa Hebrews 11 verse 1, faith is the realization of what is hoped for and evidence of things not seen. So yun daw po yung faith. It is a realization of what is hoped for and evidence of things not seen. So paano natin paliliwanag? Sarap yan. Pag uuwi kami, laging bibili sa duty free. Ngayon, kung halimbawa nakakita kayo yan, okay? Makakasigurado ba kayo na ang laman niya na spam? Baka-scam to. Baka-scam. Baka-scam. Kasi minsan may magsasabi na maniniwala ako sa Diyos kung bigyan mo ako ng pruweba na talagang mayroong Diyos. Maniniwala ako sa Kanya. Pero ang reality is yung ating mundo hindi nag-cooperate ng ganun eh. No? Hindi nag-cooperate ng ganun. Nagaya dito, para ka makasigurado na spam yan, buksan mo. Ay kung bibili ka ng 20 lata, pagkatapos eh, kailangan mong i-store sa bahay. Ano? Kaya lang, ang bubuksan mo lahat yan. Ngayon, base sa aking experience, pag kami nakita kung lahat na namin nakasulot na ganyan, pag binuksan ko, spam ang laman. Base sa experience ko. Ano? Hindi ko pa binubuksan, base lamang sa aking karanasan, o pag nakita ko halimbawa yung name ng company na gumawa niyan, ay kung ano yung sinulat nila sa lata, ayun ang laman. Maaaring hindi siya spam, pero basta yung company na yun ang gumawa, kung ano yung sinabi niya, yun ang nakikita ko sa loob ng lata. So, based on experience. So, ganun daw po yung faith. Kung baga, wala kang proof dahil hindi pwede magkaroon ng proof dahil si God is outside of His creation eh. Diyos siya eh. Hindi mo siya makikita, hindi mo siya mahahawakan. Ano? Pero base sa nakikita natin sa kapaligiran, kagaya na ng creation, ano, merong design. Ano? Merong isang parang intelligent being behind sa ating mundo, sa ating universe, sa ating cosmos. So yun yung ating pinakahawakan. Another example, si Michael Phelps. Ayan. Nung panahong bata ako, sabi sa akin, pag tumalong ka sa tubig, yung buoyant force ng tubig ay ilulula ka. Pero pag tanong kung gumalun, eh talaga, may panubog ako ng panubog, mamamatay ka talaga. Alam mo, pero yun nga, pagka naniwala ka doon sa sinasabi na mayroong buoyant force, relax, lumanong ka lang, sisirit ka ng pataas. No? Kaya si Michael Phelps, pag sinabi mong tumalong ka sa tubig, ang purpose niya makarating doon sa pinakamadaling oras. Hindi niya iniisip yung paglubog dahil yung faith niya sa buoyant force, nandito na lang. No? So, ganun daw po yung dapat pananampalataya natin sa Diyos. Kung baga parang is given, parang hindi na natin tatanungin. Nandiyan si God, nandiyan si God. So, yun yung the realization of things that is hopeful and evidence of things not seen. So, what is faith? Faith is a grace from God. So, hindi po tayo magkakaroon ng faith on our own. Yan ay grasya ng Diyos. Ibinibigay. It is a gift from God. Okay? Kasama yan doon sa tatlong theological virtues na ibinibigay ng Diyos sa atin kung tayo ibininyagan. Ibigyan tayo ng faith, hope, at saka love. Yan. Ibinibigay niya yan. Okay? Ang ating trabaho, pag tayo mayroong faith, ay pagyamanin yung pananampalataya. Mag-aaral tayo, kasama yan sa mag-discuss mo natin yan doon sa talk number 11. Hindi pala. Growing in the Spirit, talk number 10. Malapit na to. Malapit na. Sasabi ko, ano ang ating dapat gawin para mag-increase yung ating pananampalataya? Mag-aaral tayo, tatanggap tayo ng mga sacraments, sisimba, mamumunyon, mga gano'n. So marami. So,
Yan. Faith is a grace from God. Ano pa? Yan. So, Ephesians 2, verse 8, for by grace you have been saved through faith. This is not your own doing, it is a gift of God. Yan. Sabi sa Catechism of the Catholic Church, faith is man's response to God, okay, who reveals himself and gives himself to man. At the same time, bringing man a super abundant life as he searches for the ultimate meaning in life. So, basically, sinasabi po rito na, again, nagsisimula siya as a gift, ibibigay ng Diyos, pagyayamanin natin. Ganun din, sabi ni St. Thomas Aquinas, faith is believing in an act of the intellect, ascending to the divine truth by command of the will, moved by God through grace. At saka sa Dei Verbum, before this faith can be exercised, man must have the grace of God to move and assist him. He must have the interior help of the Holy Spirit, who moves the heart and converts it to God, who opens the eyes of the mind and makes it easy for all to accept and believe the truth. So, basically sinasabi lang po na magsisimula sa Diyos ang faith, pagyayamanin natin po, para at the same time, magkakaroon tayo ng misyon na ipalaganap din po din sa inyo. Okay? Ano pa? What is faith? Faith is belief in the gospel. Yan. So, ano pa yung gospel? The good news of salvation in Jesus Christ. So, we believe in Jesus Christ at siya, yung gospel niya na siya yung dumating upang tayo iligtas sa ating mga kasalanan. And faith is a personal act and decision. So, after na ibigay sa atin ng Diyos, dapat mag-act tayo. Gagawin natin yung ating part of personal act and decision. At ito po ay merong sa Revelation 3:20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, then I will enter his house and dine with him and he with me. So yan yung si Jesus Christ, parang ini-illustrate na kumakatok siya sa pintuan ng ating puso. Sabi nga po, wala daw pong yung siradura sa labas dahil pagbukas manggagaling sa loob. Mabubuksan natin. So meron siya 5 aspeto. Ano po? Ang una ay is a definite act, kinakailangan nating buksan. Si Jesus Christ ay nasa labas ng puso natin, kumakatok, walang ibang paraan para sa kaligtasan kundi papasukin siya. It is also an individual act. Hindi na mabubuksan ng ating anak, ng ating asawa. Tayo mismo mag-decide sa ating sarili na papapasukin natin si Jesus Christ sa ating buhay at gagawin natin siya personal Savior. The next one is, it is a deliberate act. Huwag na tayo maghihintay na may makikitang sign para tayo maniniwala. Ano? Kagaya nung nangyari kay St. Paul na kinailangan merong dumating na light, binulag siya, kaya siya nagkaroon ng conversion. Alam natin, based sa Bible, na iniaalay ng Diyos ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. So kaya, ang ating act is papasukin na si Jesus Christ sa ating buhay. Another one is, it's an urgent act. Sabihin natin na, naku, ados na. Sumabray ako, dapat kahapon ako nagbago kaya lang, ados na, isa aulo na lang ulit. Talaga magbabay na talaga ako sa simula sa September 1. Ayan, magbabay na. Hindi mo alam kung mamaya buhay ka pa. O baka bukas makalawa sabi nga ni Father Dave, may mga nagplano kahapon na hindi na nakising. At may nagplano ngayon na hindi na abutin ng gabi. So, hindi natin alam si Lord ay pumakatok sa atin. So, wag na natin siya papagaling. Tanggapin na kaagad po natin siya sa ating buhay. And lastly, it is an indispensable act. So, kanina mayroong repentance, laging meron siya katuwang na faith. So, dapat laging magkasama. So, ano po ang mga consequences of repentance and faith? Ano ang mangyayari kung tayo
may pananampalataya sa Diyos, and at the same time, binabago natin ang ating buhay, ipapakabuti tayo. So, tatlo po yun. Ang una ay promise of salvation from sin, Satan, and death. Ano po? So, sinasabi po doon sa Acts 16:31, believe in the Lord Jesus and you and your household will be saved. So, maganda pangako po dito sa atin na basta tayo manali sa ating Panginoon Diyos, tayo ay maligtas. Ano po? Pa, promise of new life in the Spirit. Kakaroon daw tayo po ng bagong buhay. Nung tayo po ay bininyagan, maganda yung nangyari. From being creatures, di ba sinabi sa Genesis na God created, let us create man in our image and likeness. Di ba yung sinabi? So tayo, nilalang tayo in His image and likeness. So we are creatures. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nung tayo bininyagan, tayo po'y inampon bilang mga anak. Dahil ang Holy Spirit is the spirit of adoption. So, naging adopted sons and daughters. Kaya pag sinabi na, I am a son of God, I am a daughter of God, technically true. Dahil tayo bininyagan, tayo inampon. So, kagaya ng totoong anak, halimbawa sa civil law, pag ikaw ay inampon, kung anong mamanahin ng totoong anak, ganun din yun sa'yo. Kaya tayo bilang adopted son and daughter ng Panginoong Diyos, tagapagmana na rin tayo na kingdom of heaven. So kaya nung tayo bininyagan, nagkaroon tayo ng tulay dahil tayo naging new creation. From creature, naging sons and daughters tayo. Kaya yun ang isang maganda. Sino po sa inyo ang wala pang anak? Wala pa. Pagka nagkaanak kayo, dapat kaagad-agad mabinyagan si baby. Dahil nagiging new creation, nagiging anak ng Diyos. No? At the same time, nakaka-assume tayo ng salvation. Kasi meron pong may kaso na nangyari na yung coordinator dito sa parish natin, tumawag sa akin, sabi, ito, bigyan mo nga itong magkulang ng orientation ng pamabinyan. Tapos pagkatapos yung mabigyan ng orientation, tawagan mo ako. Bakit parang napaka-importante naman ang mga yan? Hindi naman ganun ang ating SOP. Pagkatapos ng orientation, mag-email lang ako sa'yo, gano'n. Hindi kasi last year, ang anak, makaling bata, hindi na binyagan. Kasi sa ating faith, sa ating Catholic faith, ang unang-unang requirement for salvation ay dapat ikaw ay nabinyagan. So, bilang mga magulang, it is our responsibility na pagkapanganak ni baby, kung pinagbubuntis pala, kasama na sa plano yung baptism. Although, si God naman is merciful, hindi naman siguro niya hahayaan mapapunta sa impyerno yung baby na hindi na binyagan. Kaya lang, ikaw bilang magulang, dapat responsibility na muna mapabinyagan agad si baby. Si Pope Benedict, ay kinabukasan pagkapanganak, binyagan na agad. So dapat, ganun po tayo. Bigyan natin ang kahalagahan ng baptism. Ano pa? Sabi sa Luke 11 verse 9-20, and I tend to ask, and you will receive, seek, and you will find, knock, and the door will be open to you. For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds, and the one who knocks, the door will be open. So what father among you would hand his son a snake when he asks for a fish, or hand him a scorpion when he asks for a egg? If you then, who are too wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? So, sabi nga, kung tayo bininyagan, hiningi ng ating mga magulang na manahan ang Holy Spirit sa ating mga anak, sa akin, hiningi ko hindi sa inyo. Kaya, para natin makuha ang Holy Spirit, kinakailangan lang natin hiningi. Sabi nga, ask and you will receive. So, dapat ay hingi natin ang Holy Spirit. And lastly, freedom from fear. Yan. Okay. Sabi po sa Philippians 4:7, then the peace of God that surpasses all understanding
we guard our hearts and minds in Christ Jesus. Ito po yung maganda. I remember po nung minsan, sabi sa akin ng thesis ko, at least nga, pupunta tayo sa Nasing. Anong meron? Huwag tayo bibisitahin kasi si tita ganito ay may cancer. Yun po yung mga ayaw na ayaw pupuntahan. Dahil pagdating ko doon, naisip ko, ano sasabihin ko doon sa hindi sa ayaw kong makiramay. Ang problema ko yung paano ko i-convey yung aking pakikiramay. Kasi parang sasabihin ko na, laksan mo nung po, kaya mo yan. Minsan hindi po nakukuha sa ganun eh. Minsan iba yung dating sa mga tao, lalo pag may mga problema. Kung aayahin ko sa birthday yan, sa mga handaan, ay wala problema dyan. Wala ka masyadong sasabihin dyan. Okay. So anyway, nagpunta kami. So sa kotse pa lang, sasabihin ko doon. Hindi magbabasa ba ako ng Bible verse sa kanya para lumakas sa kanyang loob. So pagdating namin doon, nag-doorbell, pagbukas niya, nakangiti yung si Tito, nakangiti. Uy, pasok kayo, pasok kayo. Ito ba yung may cancer? Bakit parang saya-saya? Ano po? So, yun po yung so nagkumento siya, totoo may cancer, pero yung kanyang outlook sa buhay, hindi siya nag-depress na gaya ng iba. Yung bang, kasi nga pagka, sabi nga dito, pagka nasa iyo ang Panginoon Diyos, so ito yung pananampalataya, yung bang, may mga pagsubok na dumarating, pero ang dali mo lang na matanggap. Ano po? So yun, peace of God, that surpasses all understanding, hindi mo maintindihan eh. We guard our hearts and minds in Christ Jesus. So nawawala yung takot po sa atin. Okay, so sabi po, Jesus sounded the call to repentance and faith 2,000 years ago. It is the same call to us today. We are called to turn away from sin and to accept Jesus as our Lord and Savior. So like the Blessed Virgin Mary, let us have complete faith in God and say, let it be done to me according to your word. As we respond positively, God promises us salvation from sin, forgiveness and reconciliation, eternal life, and the power of the Holy Spirit in our lives. So let us accept the challenge to repent and believe in Jesus, and take God up to His promises, and expect to experience the peace and joy and power of the Lord in your lives. Magbigay po ako last bago tapusin natin ito. Diba may dalawang senaryo? Ang isa, sa isang kalsada, mayroong aksidente, iskisan yung sasakyan, hindi major. Yung isa sa normal na kalsada, yung isa sa may simbahan, lalabas pa lalabas pa lang, medyo pila ang kalsada. So yung pareho yung binangga, nagmumura. Yung isa sa kalsada, yung isa ito sa may simbahan. Kung sasabihin, ano maiisip nyo? Halimbawa, kayo yung nandun sa likod ng pareho aksidente. Doon sa kalsada, ano sasabihin nyo? Ano maiisip nyo? Siguro, kasalanan nyo. Magaling sa'yo, siguro. Yun yung mga napapasok sa isipan natin. Wala pa nasaktan. Doon sa nasa simbahan, tapos narinig ko ng bumura yung nasa harapan, ano ang isipin mo? Ang galing ng simbahan. Pare-para tayo yung makaisip mo. Kasi simpa-simpa pa lang. Nagbubura ka. So yun daw po yung mga ginagawa natin. Diba? Simpa ka. Umpisan ka. Dadasal ka. Mapasa ka ng Panginoon. Ito yung mga bagay na tinatawag tayo ng Diyos lagi for repentance. Every time God is calling us for repentance, magbagong buhay, bumalik sa Kanya para magkaroon tayo ng relationship sa Kanya. So, again, ito yung sabi, ano ba yung, kanina meron tayong teaser doon sa harapan na be ready for a difficult decision today. So, maraming
pag-aalis natin sa CLP, sa opisina pa lang, masusubok na lahat ng ating lakas sa tibay ng loob. Ano po? Pagdating sa bahay, kung saan ba, sa lahat ng pagkakataon po. We are being called for repentance and faith po. So, bahala na po kayo. Maraming salamat. God bless.